Actually, I remember, first time talaga ako nakatayo ko sa pulpit is yung parang medyo formal. Pero ano siya, prayer meeting. So, ano siya, yun. And then second time. Kaya, binabati ko po kayo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ng hapon, pagpalang hapon sa ating lahat. At again, nagpapasalamat po ako sa ating Diyos dahil ako po ay napagbigyan na maging huling preacher ng taong 2024. Salamat po sa atin, sa inyo. Okay, so, start na ating paksa. Mapapakinggan natin ngayong gabi is, ngayong hapon is tungkol sa pasasalamat. Okay? Now, geographically speaking, economically speaking, ang Pilipinas daw ay palaging umaharap sa hardships. So, maraming hardships na nararanasan ng Pilipinas kasi kikita natin laging daanan ng bagyo, situated sa ring of fire na laging may lindol, vulkan, di ba? Ang daming nangyayari sa Pilipinas. Siyempre, mga corrupt na officials na lalo nagpapahirap sa taong bayan. No? And ito yung mga challenges na kung titignan natin, napakahirap nga daw na mag-maintain ng magkaroon ng pusong pasasalamat, lalo sa constant na nangyayari. At lalo na kung hindi raw natin alam kung saan natin mahugutin yung pasasalamat na to o saan manggagaling, ano yung pagbabasehan natin para magkaroon tayo ng pusong pasasalamat. And yet, culturally speaking, sabi, mahalaga raw sa ating mga Pilipino ang maging mapagpasalamat sa mga bagay-bagay. No? Deeply ingrained daw ito sa atin, sa kultura natin. So, makikita natin yan. Actually, sa mga urbanized places, siguro hindi na napapractice to. Pero sa mga probinsya at dati nung ako'y bata pa, kahit nasa Maynila yun, so medyo pa yung mga tao na magkakilala pa yung mga magkakapit-bahay. Bigay ng ulam, di ba? So, susuklihan mo rin yun ang pagbibigay din ng ulam. Diba? Ayan, na-invite ka sa occasion, invite mo rin sila sa occasion. Parang gantihan na bilang pasasalamat, di ba? On a larger scale, sabi nga, pagka merong masaganang ani, ayan, nagpapasalamat tayo sa kung anumang, ayan, naging kultura na. Patron ng lugar, sa lugar, sa San Isidro, sa Clemente, o kung sino-sino mga san, di ba? Now, tayo bilang church, narinig ko nga kay Pastor kanina, sa mahigit 20 years ang ating church ay ang dami ng inikutan. So bigla ko naisip nga yung Israel for 40 years. So kung magiging parang Israel tayo, meron pa tayong mga ilang taong pang iikot. So meron pa. Kaya maging ready lang tayo. So still, di ba, nandito pa rin tayo, hindi tayo na-dissolve. Diba? Merong alis, namatay, dinadagdag, diba? And ito nga, dumaan tayo sa mga pagsubok bilang isang church, dito tayo dinala sa lugar na to. Isang pangyayari na pagpapasalamat natin. Now, yun nga lang, kailangan natin mag-draw ng line between superficial and culturally expected thank you from the deep abiding thankfulness that kinukuman ng Scripture. So again, now kung maaari, basahin po natin ang ating text, ating main text. Doon tayo mag-focus ngayon balik tayo sa 1 Thessalonians chapter 5. And focus po tayo sa verse 16 to verse 18. Nadaanan na natin ito kanina, pero dito lang tayo magpo-focus. So, babasahin ko siya sa ating ESV version.
Diyan na tayo, no? Okay. 1 Thessalonians 5, verse 16 to 18. Sabi, verse 16, rejoice always. Ito lagi natin narinig. Verse 17, pray without ceasing. Verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Okay, narinig natin yung buong context nito, no? Kaya, pray muna tayo. Ama namin Diyos, pinakadating nila muli kami lumalapit sa inyong harapan at humihiling po ng gabay sa inyo. Nawa ma-expose po ang inyong salita sa amin at maintindihan namin ang tamang attitude namin sa harapan ninyo, lalo na pagdating sa mga bagay na dapat namin papasalamat na binibigay mo sa amin. So, yun po aming puso at isipan at nawa ay marami kaming mapulot sa aming ito. Salamat po. Dispraise na ito. Okay, ang context, no? So, nabasa natin na ang buong chapter kanina, ang part ng chapter kanina, isinulat ito sa mga taga-Thessalonica na mga humaharap sa mga persecution, trials, at isinulat dito sa mga bagong believers para magkaroon ng para ma-instruct sila, mga bagong believers. So, ang passage na ito ay kasama sa closing exhortation ni Paul sa Thessalonican Church. So, habang humaharap sila sa persecution, sinabi na Paul that they should focus on living in light of Christ's return. At ini-encourage sila to remain steadfast. Yes, sinulat to sa mga taga-Thessalonica. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi tayo makikinabang dito. It is also written for His people of today. So, itong passage na binasa natin, may tuturing ito na maiksi lang. Pero, malalim siya na summary ng kalooban ng Diyos for His people regarding Thanksgiving. So, I hope na sa katapusan ng ating mensahe ngayong hapon, ay maintindihan natin kung ano ba talaga ibig sabihin ng give thanks in all circumstances. So, from a Christian or true Christian perspective. Now, maintindihan din na sana natin kung paano to live out this command in the context of tayo bilang mga Pilipino. Okay. So, from here onwards, sasagutin natin yung mga why, what, how, at saka who questions pagdating sa Thanksgiving. So, let's answer first, why? Why we do Thanksgiving? Thanksgiving is part of sa 8 imperatives na sinabi ni Paul sa kanyang sulat. So, we are commanded by God. Of course, naintindihan natin na everything na nasusulat sa Bible, no, is God-breathed. And kahit na sinulat ito ng tao, we understand that ito ay sinabi ng Diyos sa paraang ginamit niya yung tao. And we are commanded by God. Keep in mind na we are receiving a biblical command. So, paano natin nalaman na command tong sinasabi nito, yung Thanksgiving na to? So, yung Greek word kasi na ginamit dito is classified as imperative. So, 8 siya, Thanksgiving, isa doon. So, una, rejoice, pray without ceasing, and then Thanksgiving. Imperative siya. At makikita rin natin sa part ng verse 18, ang sabi, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Now, we understand, commands ito, and indeed, ito yung will ng Diyos para sa kanyang mga tao. And, isinulat pa si Paul sa ibang part ng kanyang, sa mga taga-Colossae, mga Colossians. Sabi niya sa chapter 3, verse 17, diba? Ito yung dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Okay?
So again, why? Why we do Thanksgiving? We do Thanksgiving kasi it reflects God's goodness and sovereignty. So nire-reflect nito ang kabutihan ng Diyos sa kanyang pagiging soberano sa kanyang nilikha. Sabi ni Paul sa ni James sa kanyang sulat, unang chapter 1 verse 17. Sabi niya, every good gift and every perfect gift is from above. Lahat daw coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. So ang Diyos na ito ay talagang mabuti. Lahat ng ating nararanasan, natatanggap natin sa buhay, diba, kahit yung mga simpleng bagay-bagay lang, ay nanggagaling sa Diyos natin na ito na hindi nagbabago. Naintindihan natin, immutable ng Diyos. Hindi siya nagbabago at hindi nag-iiba-iba yung isip niya. Kung ano pangako niya, ang sinabi niya, yun mangyayari. Tayo lang, maghintay lang. And then, sabi nga ni Paul sa Romans 8:28, diba, makikita natin, marereflect ng ating pagiging mapagpasalamat, kanyang sovereignty. Naintindihan natin, sovereign ng Diyos. Siya ang may saklaw sa lahat. Siya ang may control sa lahat, sabi ni Paul. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. That's why we do Thanksgiving. Now, ano naman yung right attitude daw? What is the right attitude when we do Thanksgiving? Speaking of attitude, natutunan ko sa text ko. Baka narinig nyo na rin. Na pagdating daw sa assessment, after ng training kasi, kailangan na-exercise mo raw yung na-apply mo siya sa assessment, yung tatlong elements. Yan daw ay KSA. Unang naisip ko, Kingdom of Saudi Arabia. Pero KSA. Sabi, ano daw yun? Knowledge, skills, at saka yung attitude. Tama. So, later on, yung trainer kasi nagsabi nun, yung assessor na yung mismo nagsabi, baliktad na raw pala yung dapat unang-una raw attitude. Kasi nga, may skills ka nga, may knowledge ka nga, wala ka namang attitude, wala rin. Bagsak nga daw yun, babagsak agad siya. Okay. So, ganun din sa atin, paano tayo magkaroon ng pusong mapagpasalamat? Kailangan magsimula tayo kung ano yung tamang attitude. Right attitude. Kailangan daw magkaroon tayo ng joyful heart. So, nakikita natin yan sa verse 16. Sabi sa verse 16, rejoice always. Unang imperative, rejoice. Okay? Marami pang mga sulat si Paul na ginamit niya yung word na rejoice. And sa Greek translation, makikita mo siya na ano talaga siya, imperative siya. So, command siya. Hindi siya suggestion, hindi siya option. Sinabi talaga, gawin mo siya. And, dinagdagan pa ng adverb. No? So, yung verb na rejoice, and then yung adverb na always, meaning, lagi mong gawin. Sabi ng, rejoice, kailangan daw, ito daw, ang ini-imply daw ng salitang ito na rejoice na ito, imperative na ito is, yung deep, abiding joy, malalim na nananatiling galak, at hindi lang basta nakabase sa mga circumstances ng buhay natin. Diba? Ang joy na alam ng maraming tao ngayon is saya. Diba? So, translation, nakala ka pag sinabing joy, I want to find my joy. O bakit ba bigla kang kasama ko sa work natin? Uwi na muna ako, exit na ako. Bakit? Hanapin ko sa sarili ko, I want to find my joy. Happiness pala yung gusto niyang makita, di ba? Pero hindi ganon. Diba? Hindi nakasalalay araw yung joy sa mga circumstances na nangyayari sa buhay natin. Ang joy daw na to, na tinutukoy na to, yung galak na ito ay nakaugat sa union natin kay Christ. At yung pag-asa natin sa salvation na natanggap natin. Always,
Ang always, syempre, in-emphasize ito is kailangan continuous yung nature ng ating rejoicing. It doesn't mean na always experiencing tayo ng emotions, di ba? Yung pipilitin natin na kailangan maging masaya para lang mag-rejoice tayo, hindi. Sabi, yung puso natin, connect natin yun doon sa ating napakinggan na Sunday School kanina umaga. Sa puso talaga nagsisimula. Hindi puso na combination ng hindi yung ating pusong physical, di ba? Yan, naintindihan na natin kanina, naipalawanin na natin kapatid na si Brother Josh. Sa puso, dapat daw, nagmumula, and grounded siya. Grounded itong joy na to, at umiibabaw sa kung anumang circumstance na meron tayo na pinalalagyan ngayon. So, ang joy na to ay hindi natin kayang i-manufacture on our own. Again, alam natin na this is gift of God's grace. Ito ay fruit of the Holy Spirit ayon sa Galatians 5:22. Ang joy na ito ay nakaugat sa objective reality of God's saving work in Christ at hindi sa subjective feelings lang natin. Ito ay umaagos sa pagkakaintindi natin ng doctrines of grace. Okay, so meron akong mga naririnig, di ba? Sabi, tulit-tulit lang. Puro tulit lang ang alam, di ba? Tulit lang ang alam, tulit. Hindi natin siguro dapat i-dismiss yung nila kasi maaaring doon pa lang sila. Pero syempre kailangan mag-grow siya doon from that doctrine, di ba? Pero sabi nga, yung ating understanding sa doctrines of grace, dito umuugat yung joy na to eh. Kasi nga, naintindihan natin, bilang tao, sisimula tayo sa total depravity. Di ba? Naintindihan natin tao tayo at walang kakayahan talagang ketongin. Walang kakayahang magpagaling sa sarili niya. Di ba? Pero, di ba makikita natin onwards, after ng pagkakasunod-sunod, ULIP, and then, kailangan tama lang yung pagkakaintindi natin doon. Diba? So, huwag natin aabusuhin yung doktrina nito. Now, knowing we are saved by grace alone gives us reason for unending joy. So, sabi nga, ang mga Pilipino nga raw ay resilient. So, kaya ang Pilipino, karamihan ng mga abroad, mga nasa Saudi, yung panahon din namin dito, Pastor, na so kahit wala pang internet, di ba? Resilient daw talaga yung Pilipino kaya gusto ng mga employer. Di ba, pag lumampas na sila sa sinasabing homesickness, 3 to 6 months, nagana na sila 2 years, tumatagal na. Minsan hindi pa umuwi, dire-diretso na, di ba? So, mga Pilipino nga raw, likas ng mga resilient. So, ano yung resilient? Parang compare mo sa goma. Di ba? Ito lang siya, maliit, pero pag binatak mo, mahaba pa sa up to a certain point, di ba? So, hindi basta siya, lalo na yung mga matitibay na goma. So, ganun daw ang mga Pilipino. At meron daw tayong mga ability to find joy. Again, enjoy na ibang joy yung pagkakaintindi pag walang Christian life eh. To find joy even in difficult situation. So, culturally, maganda nga raw itong trait na ito. Commendable daw itong trait na ito para sa mga Pilipino. Kaya lang, ang true Christian joy is not merely human resilience, but supernatural gift from God. Now, meron tayong, minsan natatempt tayo, di ba? Again, kahit sa mga Kristiyano, natatempt tayo sa mga worldly things, material possessions, social status, di ba? So may mga Christians din dyan na lalo na pag mga social media, stars, Christians na sila, minsan nahuhulog, di ba? Minsan talagang huhulog talaga. Kasi nga, ang tingin nila sa joy is maraming followers, maraming pera, di ba? Maling practice yun. No? Tayo, bilang Kristiyano, we have to understand that true joy is found in Christ alone. Diba? Kaya napag-aaralan din natin yung solas. Diba? Doon pa lang na remind natin yung mga sarili natin.
And the joy pala na to ay nanggagaling kay Kristo lang. Halo. So, unang attitude, kailangan magkaroon tayo ng joyful heart according sa verse 16. Verse 17, sabi, kailangan magkaroon daw tayo ng prayerful spirit. Sabi, pray without ceasing. So, ang sinasabi rito, pray without ceasing, sa Greek word, ang hirap banggitin, pero sabi, adialeptus prosekeste. So, yun, sabi, hindi raw ibig sabihin nito na we are to be constantly vocalizing prayers. Parang to the point na parang orasyon na. Diba? Yung minsan, ang mother ko, Catholic, bagay, hanggang ngayon pa naman, hindi niya alam kung nasaan siya. So, hopefully, pag babakasyon siya this year, dahilahin ko siya dito. Babakasyon siya this year, dahilahin ko siya. So, hindi niya alam kung nasaan siya. Pero nung bata pa ako, binibilihan ng mga yung mga libreta ng may mga orasyon. Yung mga dasal-dasal. Diba? So, may mga dasal-dasal. So, hindi ganon ang sinasabi ni Paul dito. No? I-vocalize mo constantly, parang nag-orasyon ka na. Hindi rin ito ibig sabihin na yung pray without ceasing is dire-diretso ka sa maghapon kasi imposible yun. Na nagpa-pray tayo maghapon. Diba? Ang sinasabi rito is we should have a consistent attitude of prayerfulness. With a heart, again, puso na naman, that is always turned toward God in independence. Dumidepende tayo and communion sa Kanya. This involves both formal times of prayer sa ating mga araw-araw na gawain. Pag-ising sa umaga, pray. Pasalamat tayo, nandito pa tayo. Bago tayo matulog, pasalamat tayo. Kasi bibigyan tayo ng pagkakataong makapagpahinga. Diba? Siyempre, and sa buong araw, magiging aware tayo sa presence ng Diyos throughout the day. Diba? We heard or we read, lalo na sa Liguner, sabi, Coram Deo. Diba? We are always in the presence of God. Prayer, of course, napag-aralan na rin natin na means of grace siya. Isa siya sa means of grace, a way in which God communicates His blessings to us. Prayer is a means by which God strengthens the believer, grants wisdom, and aligns our will to His. Kaya tayo, pamagitan ng isa, itong means na to, na i-align ng will natin sa will niya. Hindi natin pwedeng i-bend yung will ng Diyos kasi hindi siya nagbabago. Tayo dapat mag-bend para sa kanyang will. Prayer is an expression then. Once again, dependence. Our dependence on God and our recognition of His sovereignty. So, ina-acknowledge natin na siya, He, our God, works all things for His glory and our good. So, ito, kumukonekta tong concept na to sa providential care ng Diyos. Okay. Tayo na nanalangin, we pray because naniniwala tayo that God is actively involved in our lives and naririnig niya yung prayers natin. Ngayon, with this in mind, I hope na na-encourage tayo to consistently pray. Meron tayo dapat consistent prayer life. Both personal at syempre communal. Sama-sama tayo. And recognize that it is vital part, important part of the Christian life. So let us not be tempted. Huwag daw tayong attempt na ma-view ang prayer as last resort. Kasi may ganyan. Diba? Nangyayari, nagpa-pray kasi wala na talagang choice. Hinuhuli yung prayer. Diba? Huwag daw tayong maging ganun sana. Prayer should be our first response, unang response in every situation. I-resist daw natin yung tendency natin to seek other solution first before turning to God. So, again, kaya nga tayo nagpa-practice sa mga sarili natin. Sa unang pagmulat ng mata natin, meron na tayong diwa, di ba? Naiisip kagad natin mag-pray. So, laging ganun sana maging habit natin. Huwag natin iuhuli palagi. Share ko lang.
merong dating merong isang pamilya nagkakagulo sa sa hatian ng lupa. Nagkakagulo sila. So merong actually may couple doon na Christian. Parang ang dating parang naging prayer, parang naging Bible study yan. Pero hindi. Sinimulan nila yung meeting ng pamilya na yon sa isang prayer. And usually, kung wala yung couple na yun na doon, gaaway talaga sila, sigawan, kulang na lang kung talaga magpisikalan sila. Pero nag-pray, itong couple na to doon sa gitna nila, after, naayos yung diba parang very instant yung lang siya, very trivial lang, parang simpleng lang, pero makikita mo doon yung power ng prayer, na kahit na tayo bilang tao, nagiging doubtful tayo sa mga gano'n kasi parang, lalo na sa view ng iba na parang supernatural pero parang nangyari talaga, pero diba, ginawa, nangyari, naging peaceful, diba? Very instant yung result ng prayer nila. Again, wag tayong ganon na unahin muna yung solusyon tapos iunin natin yung prayer. Diba? Prayer is mahalaga sa atin. Again, parang hiningang nga daw yan. And syempre, way to communicate to our Creator. Ito, outside outside dun sa ating text, no? Pero isa ito sa attitude na kailangan daw meron tayo. Kailangan meron tayong humble gratitude. Humble gratitude. So, literally, kung tatagalogin mo siya, mapagpakumbabang pagkilala ng utang na loob. So, how? Paano ba to? Nabanggit ko kanina, parang yung petongin. So, parang dapat maging katulad tayo nitong ketongin na to na naisalarawan to, naikwento to, naisulat to sa Luke 17, verse 15 to 16. So itong ketongin na to, isa sa 10 mga ketongin na pinagaling ni Jesus, diba? Tapos sinabihan niya magpakita mo na kayo sa pare. Tapos bahala na sila, hindi naman sinabi ni Christ na bumalik kayo sa akin, di ba? Sasamahin niyo ako, hindi. Yung isang ketongin doon, yung siyam, wala na, pero yung isang ketongin bumalik. Di ba? Ito raw dapat yung maging attitude natin. Di ba? Na ano sabi doon sa verse 15 ng Luke 17? Luke 17, chapter 17, verse 15 to 16, sabi sa Tagalog, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpapasalamat sa Kanya. So kung tayo, makagaya nitong may leper na to, itong may ketong na to na taong ito, kung naintindihan natin tayo bilang mga tao yung ating radical corruptionness, di ba? Ating pagiging depraved, nandila lang. Doon pa lang, no? Katulad ng leper na to, maintindihan natin na hindi natin kayang gamutin yung sarili natin. Pero makikita natin sa kwento nga na to ng ketongin na to na God went on His way to meet them. So tayo nandito ngayon. Diba? Nandito tayo sama-sama. And from sa isang point ng buhay natin, God went His way to meet us. Diba? Now, of course, huwag natin sabihin na napaka-importante natin tao. Medyo may may mystery. Diba? Kung po-questionin natin na nga ba ako naligtas? Nahirap yung paliwanag pero ito ay nasa kanya dahil gusto niya, dahil will niya. Diba? At doon pa lang makikita natin na dahil sa will niya at hindi sa will natin, dapat magkaroon tayo ng humble gratitudeness, mapagpakumbabang pagkilala ng utang na loob natin sa Kanya. So yan yung attitude na meron tayo dapat kung tayo ay nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. How? Paano naman? How to give thanks. Verse 18, ang ating passage, sabi, give thanks in all circumstances. So, give thanks in all circumstances. Again, imperative siya. Sabi, ito raw yung kahantungan o yung rurok ng dalawang naunang commands.
It means that even in the midst of trials and difficulties, we can find reasons to give thanks to God. So, tignan natin yung translation. Ang ginamit sa English translation is in all circumstances. So, hindi niya ginamit yung for. So, bakit? Paano? Kasi nga, pag sinabing in all circumstances, it does not mean we give thanks for all circumstances. So, ano nasabi? Sabi, give thanks in all circumstances. Tapos, hindi tayo dapat nag-give thanks for all circumstances. Ano yun? Pero magulo. Pero hindi. Ginamit yung word na in kasi nga, hindi tayo nagpapasalamat sa sin. For sin. Because of sin. Hindi tayo nagpapasalamat sa evil. Because of evil. Kasi nga, hindi naman author and Diyos ng sin or ng evil, di ba? Sabi, sa aking napag-aralan na mabilisan lang, yung preposition na in is something na dito sa word na to, sa phrase na to, in all circumstances, it is something you do in spite of or while you are into something. So meaning you're doing it at the same time, di ba? Wherein yung for naman, ibig sabihin is you're doing it because of or dahil dito. So, hindi ganon. Hindi ganon ang pagtingin natin. We give thanks in all circumstances kasi kahit nasaan tayong circumstances, kahit nasa napakapangit na kalagayan tayo ngayon, nangyayari sa ating buhay, we still are able, we still find means, things na ipagpapasalamat sa Diyos. No? Sabi, we give thanks in them while recognizing God's sovereign control and His ultimate purpose na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So, itong command na to, give thanks in all circumstances, itong command na to ay nakaugat sa doktrina ng Diyos ng Kanyang pagiging soberano. We can give thanks in all circumstances because we know that God is in control even in the midst of suffering. So ang konsepto na to ay kumukonect sa pagiging parent ng Diyos. So ikukunyambin natin siya sa isang magulang. So ang konsepto na to ay konektado sa ganon, kanyang fatherly discipline. Sometimes, ang Diyos, ginagamit niya ang trials para ma-refine tayo. Ma-refine tayo and draw us closer to Himself. So nakatali ito sa previous points na nauna, yung dalawang nauna. Our rejoicing is not dependent on circumstances, but on our union with Christ. Our prayer life keeps us connected to God, enabling us to see His hand at work even in hardship. Ultimately, ang reason bakit tayo nagpapasalamat, why we are thanksgiving is syempre yung gospel. Gospel. God's grace in Christ. Pwede natin i-model si Paul nung nagpasalamat siya sa Diyos sa gospel na kanyang na-receive. Sabi niya sa 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His inexpressible gift. Di mailarawan, di mapapantayang kaloob sa Kanya. And, of course, hindi talaga mapapantayan yun. Diba? Meron pa bang makakapatay sa grace ng Diyos na na-receive natin? With that in mind, reflect tayo sa redemption na experience natin. Adoption at yung eternal hope at ito ang maging reason natin para maging grateful tayo. Remember, a heart of thanksgiving grows as we trust God's sovereignty and goodness. Meaning, thanksgiving ay marka daw ng sanctification. So, kung mapagpasalamat daw ang tao, ebidensya to ng pagkakaroon ng transformed heart. Minsan hindi pa evident, pero pag siya
ay isa sa mga elect. Nahirap pero isa siya sa mga elect. Eventually, makikita natin yung evidence and meron siyang ebidensya ng transformed heart. While yung pagiging ingrato, yung unthankfulness, ay marka ng unbelief. Sabi ni Paul sa Romans 1:21, Tagalog, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Kundi naging walang kabuluhan sa kanila ang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. At yun ang kasasadlakan ng mga taong ingrato. So to address the obvious, tayo mga Pilipino, may mga specific challenges. Nabanggit ko na rin sa ating simula. Marami tayong nararanasan dito sa bansa natin ito. Tayo bilang church, marami rin tayong nararanasan and tinatawid tayo palagi ng ating Diyos. Tandaan natin na even in these difficult situations, God is still sovereign and worthy of our things. So, hindi ko alam kung mayroong mga celebrity, baka mayroon naman kilala, pero ako, kasi hindi na ako masyadong nanonood ng TV ngayon. Hindi ko alam kung mayroong mga celebrity ngayon na pwedeng parang makita natin na nagde-demonstrate ng kanilang faith at saka pasasalamat. Pero ang isa sa napanood ko dati, si Heidelin Diaz. Kaya lang, ang problema ng kanyang pasasalamat is nung nabuhat niya yata yung 55 kilos. Sabi ng account, umiyak siya. Yung susumakan, hawakan niya yung kanyang pendant na si Mama Mary. Sabi niya, thank you Lord, thank you Lord. Which is, na-misappropriate, na-miss yung kanyang pagpapasalamat. Hindi niya, sana, since naniniwala naman siya mayroon Diyos at tumatawag siya sa ating Lord, diba? Lord, merong isang gamitin ng Diyos para sa kanya na ma-evangelize siya at malaman niya na hindi yung pendant niya yung bigay sa kanya ng lakas, kundi yung Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Okay. Sana hindi maging ganun yung pagsalamat ng tao. Hindi mapunta sa mga bagay na nilikha ng Diyos, kundi sa Kanya mismo dapat mapunta sa ang pasasalamat natin. With that, tayo dun sa whom. To whom and for whom do we give thanks? Kanino tayo dapat nagpapasalamat at para kanino tayo dapat nagpapasalamat? As Christians, we are indwelled by the Holy Spirit. Being controlled by the Spirit includes gratitude. So, to whom do we give thanks? Siyempre sa Diyos. So, merong pinapakita rito sa Ephesians 5:20. Sabi, we give thanks to God, the Father, and God the Son. Sabi sa Ephesians 5:20, giving thanks always and for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So, hindi tayo basta nagpapasalamat sa sarili natin or sa ibang tao. We give thanks to God, both sa Father, the Son. Sila ang recipients ng ating gratitude through the control of the Holy Spirit, to the guiding of the Holy Spirit. So, yun ang tamang dapat pinupuntahan ng ating pasasalamat. Again, kung nabasa natin kanina sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, and with whom there is no variation or shadow due to change. Now, para kanino naman daw tayo dapat nagpapasalamat? Sabi, una, dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos. And nagpapasalamat tayo para sa isa't isa.
sa bawat isa. For each other. So, makikita natin, no, yung mga sulat ni Paul sa New Testament, yung mga letters, marireveal doon na he prayed for believers constantly, consistently, with thanksgiving. He specifically asked God to empower them to know to know God and His will. So, kung titignan natin sa first part ng Thessalonians chapter 1, verse 2, sabi niya, we give thanks to God always for all of you, constantly mentioning you in our prayers. So, kung makikita mo kung paano nagsusulat si Paul sa mga readers niya, sinasabi niya rito na ang source ng joy niya. Ang kanyang source ng joy ay yung mga believers na lumalakad sa katotohanan. Kaya, to whom we give thanks? To God. For whom? For each other. In conclusion, sabi ng ating text, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances. Itong tatlong commands na to ay interconnected. So magkakakonekta siya. At nagre-represent siya ng will ng Diyos para sa buhay natin. Tandaan natin, hindi ito legalistic burden. So hindi siya legalistic burden. Baka inisip natin, ba yan? Sabi naman command, meron ng command sa Old Testament, may command pa sa New Testament, command pala to. Hindi. Tandaan natin, hindi ito legalistic. Rather, this is a gracious invitation to experience the abundant life that God offers us in Christ. So, sa atin, to the Angono Reformed Baptist Church congregation at sa mga nanonood online, true thanksgiving is hindi based sa ating circumstances. Ulit-ulit natin yung binabanggit. Hindi nakasalalay sa kung ano man ang meron tayo ngayon ang totoo natin pagpapasalamat. But on the unchanging character, immutability of God at sa kanyang covenant faithfulness. Hindi tayo palaging faithful. Nagpapasalamat ako sa introduction kay Pastor. Ako, dumating din sa point na alam ko sa sarili ko na falter din ako. Hindi ako palaging faithful. Diba? Pero still, nandito ako. Dinakdahan niya itong araw na to para umarap sa inyo. Pero sinasabi ko sa inyo, ang Diyos na sinaserve natin ay immutable. Hindi siya nagbabago. Siya ang faithful. Siya ang faithful. So ito ang challenge para sa mga sarili natin. To practice these commands in our daily lives. Gusto niyo ba i-cultivate yung inyong thankful heart? Ito yung mga practical ways. Meron nagsabi, mas maganda mag-start na tayo ng ating gratitude journal. Meron YouTuber nagbebenta siya ng physical prayer journal. Pero namimigay naman siya ng libreng PDF form ng prayer journal. Pero sabi, gawa tayo ng gratitude journal. Diba? Makikita natin dun sa journal natin na mas marami pala. Dapat ipagpasalamat sa Diyos. Mas marami. Kesa isulat natin yung mga kasalanan. Ano pa lang kay Brother Ale. Kesa isulat na doon yung mga kasalanan ginawa sa atin, tapon na natin yung punitin, sunugin na natin yan. Ang isulat natin is yung mga ipagpapasalamat natin sa Diyos. Pray specifically din na magkaroon tayo daw ng thankful heart. So alam natin, sabi sa Jeremiah, the heart is deceitful above all things. So ipagpapray natin ang puso natin para hindi tayo
maligaw dahil sa ano na yan, sa pagiging deceitful ng heart niya. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng pagpasalamat na puso. At syempre, para ma-exercise natin ang sinasabing will ng ating Diyos para sa atin. So, given a chance din, share daw natin ating testimonies about God's goodness sa buhay natin sa ibang tao. Pag binigyan tayo ng pagkakataon, Bible study, personal evangelism. At syempre, focus tayo on God's unchanging character and His promises in Scripture. Hindi siya nagbabago. Nabanggit na natin yan. At pag siya ang nangako, tinutupad niya. Nangako siya sa Old Testament, natupad sa New Testament, may mga pangako pa sa New Testament, antay na tayo. Lastly, let's support and encourage one another in living out this life of Thanksgiving, especially sa mga times ng hardship. So, support tayo sa isa't isa. Huwag nating haligtaan ang mga ganitong araw. Ang linggo-linggong araw ng linggo. Ang ating pagsasama-sama. At nawa, prayer ko rin yun. Na sabi nga ni Pastor kanina, baka hindi ready lang tayo rito. Tapos pag hindi na talaga tayo kasya, hindi na tayo sa kabila. Hopefully. Kaya nga sabi, magalak tayong lagi, manalangin tayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat tayo. Sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus para sa atin. Maraming Diyos, madakila, manal. Maraming salamat po sa aming narinig mula sa inyong mga salita. Mga katotohanan ng nagmulat sa amin upang maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na tatanggap. Kahit na ano pang circumstances ang kinalalagyan po namin. Nawa sa bawat sandali ng aming buhay, makita namin po ang inyong kadakilaan, ang inyong kabutihan, ang inyong faithfulness sa inyong mga pangako para sa inyong mga hinirang. Muli, salamat po at i-bless niyo po ang araw na to at kayo na po ang bahala sa aming buhay, sa aming mga sa buhay. Gamitin niyo po kami palagi na maging ilaw at asin po ang mundo. Salamat po. Please praise me.